Iniwan siya ng kanyang asawa. Isang milyonaryo ang nakatagpo sa kanya. Ang ginawa niya pagkatapos ay mahirap paniwalaan. Nang iwan si Maya ng kanyang asawa habang siya'y buntis, nawala ang lahat sa kanya. Natutulog sa parke na may punit na kamiseta at walang laman ang tiyan, hindi niya inasahan na ang isang estranghero na nakasuot ng $4,500 na suit ang magbabago ng kanyang buhay magpakailanman. Ang ginawa niya ay magpapanumbalik ng iyong pananampalataya sa sangkatauhan. Bago tayo magsimula, sabihin mo muna sa comments, anong oras na at saan ka nanonood? Tara, simulan na natin. Si Maya Rodriguez, 24 taong gulang, ay palaging naniniwala sa kapangyarihan ng pag-ibig na madaig ang lahat. Nakilala niya si Marcos noong siya ay 19, nagtatrabaho ng night shift sa isang 24-hour diner para makapagbayad ng klase sa community college sa araw. Siya'y kaakit-akit, maalalahanin, at nangako ng isang kinabukasan na puno ng pamilyang matagal ng pinapangarap ni Maya. Balang araw magkakaroon tayo ng maliit na bahay na may hardin, madalas sabihin ni Marcos habang hinahalikan ang kanyang noo. 2 o 3 anak. Ibibigay ko sa iyo ang lahat, Maya. Pangako. Totoo ang mga pangakong iyon nang lumipat siya sa maliit na studio apartment ni Maya. Totoo rin nang hilingin niyang tumigil si Maya sa pag-aaral para magtrabaho ng full-time habang siya ay sumusubok sa kanyang career sa musika. Ngunit ang mga pangako ay gumuho nang makita ni Maya ang positibong pregnancy test sa kanyang nanginginig na mga kamay. No, mariing sabi ni Marcos. Hindi ko ito gusto. Hindi ako magpapakulong sa buhay na ayaw ko. Umalis siya ng gabing iyon, dala ang duffel bag at hindi na muling lumingon. Sa loob ng 1 linggo, natuklasan ni Maya na naubos na ang $3,200 na ipon niya mula sa mga tip at overtime. Kinuha ni Marcos ang lahat, ang kanyang ipon, tiwala, at pangarap, iniwan siyang may buhay na lumalago sa kanyang sinapupunan, ngunit walang paraan para suportahan ito. Nawalan siya ng trabaho dahil sa matinding morning sickness. Hindi na niya kayang bayaran ang renta. Sa isang malamig na umaga ng Pebrero, natagpuan niya ang kanyang mga gamit sa loob ng garbage bag sa kalsada. 4 na buwan siyang buntis, walang tirahan, at lubos na nag-iisa. Sa Morrison Park, nakasandal siya sa malaking puno ng roble, nakapikit, luha ang nakahawak sa kanyang tiyan. Arya ang pangalan mo, bulong niya sa anak na patuloy na kumikilos sa kanyang sinapupunan. Kakayanin natin ito, anak. Hindi niya alam na si Marcos, 500 milya ang layo, ay bagsak na rin, walang pera, walang career, iniwan ng mga kaibigan. Hindi niya alam na ang landlord na si E. Patterson ay magkakaroon ng stroke, at ang manager sa dinner ay mararanasan din ang parehong kapalaran ng kanyang anak. Ang karma ay gumagalaw na. Ngunit sa umagang iyon, habang nakapikit si Maya, hindi niya narinig ang mga yapak na papalapit. Si Daniel Chin, 31 taong gulang, sihi ng Tech Vision, nakasuot ng $4,500 na Tom Ford suit, ay dapat nasa board meeting. Ngunit naalala niya ang mga salita ng kanyang ina, ang tunay na yaman ay habag. At doon siya huminto nang makita si Maya. Isang batang babae, malinaw na buntis, natutulog sa ilalim ng punong roble. Punit ang kanyang kamiseta sa balikat. Nakalantad ang kanyang tiyan sa malamig na hangin ng umaga. Ang backpack ang nagsilbing unan. Katabi niya ang mga libro, 10,000 baby names at prenatal nutrition guide. Parang suntok sa dibdib ang tanawing iyon para kay Daniel. Ito sana ang naging nanay ko, naisip niya. Anak siya ng isang tao. Lumuhod siya sa damuhang basa, suot ang mamahaling suit. Malapitan, nakita niyang napakabata pa ng babae, nasa early 20. May madilim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, ngunit nakapatong pa rin ang kamay niya sa tiyan, nagpoprotekta kahit natutulog. Miss, mahinahong sabi ni Daniel. Excuse me, miss. Nagmulat si Maya, agad na puno ng takot ang kanyang mga mata. Sinubukan niyang umurong. Please, wag mo akong saktan, hingal niya. Huwag kang matakot. Hindi kita sasaktan, pangako. Kumain ka na ba? Kailan ka huling kumain? Tumulo ang luha ni Maya. Kahapon ng umaga, bulong niya. Kalahating sandwich lang. Naramdaman ni Daniel ang pagdurog ng kanyang puso. May calf sa kabila ng kalsada. Hayaan mong bilhan kita ng almusal, please.
May kung anong tono sa boses niya na nagpa-oo kay Maya. Dahan-dahan siyang inalalaya ni Daniel tumayo at inalok ang kanyang braso. Sa cafe, umorder si Daniel ng lahat, itlog, pancakes, prutas, yogurt, orange juice, decaf coffee, at isang breakfast sandwich para sa susunod. Pinanood niya si Maya habang kumakain na parang matagal nang nagugutom. Ano ang pangalan mo? Tanong ni Daniel. Maya. Ako si Daniel. Ilang buwan ka na, Maya? 5 buwan. Babae siya. Hinaplos ni Maya ang kanyang tiyan. Arya ang pangalan niya. Ang ganda, sagot ni Daniel. Maaari mo bang ikwento kung paano ka napunta rito? At dumaloy ang lahat, ang pag-abandona ni Marcus, ang ninakaw na ipon, ang eviction, ang malupit na mga linggo sa lansangan. Paulit-ulit na nababasag ang boses ni Maya, ngunit nakinig si Daniel, mas lalong tumitigas ang kanyang panga sa bawat detalye. Nang matapos siya, saglit na katahimikan ang bumalot. Ngunit nang magsalita si Daniel, mabigat ang kanyang tinig. Maya, eksaktong 5 buwan buntis ang nanay ko nang mawalan sila ng tirahan. Natulog din siya sa parke, katulad mo. At isang babae, isang estranghero, ang tumulong sa kanya. Binigyan siya ng tahanan ng pagkakataon ng kinabukasan. Kinuha niya ang kanyang telepono. Eleanor Rodriguez ang pangalan ng estrangherong iyon. Sabi niya, ang kabutihan ay parang bato na inihulog sa tubig, ang alon ay tuloy-tuloy magpakailanman. Pinangako ko sa kanya na ako'y magiging bato para sa iba. Diretsong tumingin si Daniel sa mga mata ni Maya. May bakanting furnished 2-bedroom apartment ako. Doon ka titira kasama si Arya. Walang renta, walang kondisyon. Ikokonekta rin kita kay Sarah Chen, ang aking tiyahin, isa sa pinakamahusay na obgyn sa estado. Nanginginig ang mga kamay ni Maya. Hindi ko matatanggap. Matatanggap mo, mariing sagot ni Daniel. Dahil si Arya ay karapat-dapat ipanganak sa ligtas na lugar, at ikaw ay karapat-dapat sa dignidad. Hindi ito charity, Maya. Ito ang dapat ginagawa ng tao para sa isa't isa. Inabot niya ang $500 cash. Para sa pagkain, damit, anuman ang kailangan mo ngayon. Bukas, aayusin natin ang lahat. Pero ngayong gabi, matutulog ka sa totoong kama. Tuluyang bumigay si Maya, humahagulgol habang kumikilos si Arya sa kanyang sinapupunan na parang nakikipagdiwang. 3 buwan ang lumipas, nang subukan ni Marcus bumalik, wasak, desperado, humihingi ng tawad, natagpuan niya si Maya sa maganda't maaliwalas na apartment, kumikislap sa huling yugto ng pagbubuntis, naka-enroll sa online courses. Hindi ko kailangan ang iyong paghingi ng tawad, kalmadong sabi ni Maya. At si Arya ay hindi nangangailangan ng ama na tinitingnan siya bilang pabigat. Kakayanin namin. Umalis si Marcus at hindi na muling nakita ni Maya. Nahanap na siya ng karma, wasak, nag-iisa, walang laman ang mga pangarap tulad ng kanyang mga pangako. Nang ipanganak si Arya sa maaraw na umaga ng Hunyo, si Daniel ang pangalawang taong humawak sa kanya. Tinitigan niya ang maliit na sanggol at bumulong, lumaban ang mama mo para sa iyo, at gagawa ka ng mga kamanghamanghang bagay. Makaraan ng ilang taon, si Maya ay magtatatag ng non-profit para sa mga buntis na kababaihang walang tirahan. Si Arya ay lalaki na alam na ang habag ay hindi tungkol sa pera, kundi sa pagkilala ng pagkatao sa iba. At si Daniel, hindi niya malilimutan ang umagang iyon sa parke, ang pagtigil para tumulong sa isang estranghero ang naging pinakamahalagang pagkikita ng kanyang buhay. Dahil minsan, gumagawa ng mahiwaga ang universo. Minsan, ang iniwan ay nagiging pinagpala. Minsan, ang malupit ay nakakatikim ng hustisya, habang ang mabuti ay nakakatanggap ng gantimpala. At minsan, may anghel na lilitaw sa aso na sweet, nagpapaalala sa atin na ang isang simpleng gawa ng habag ay kayang baguhin ang mundo. Kung nahipon ng kwentong ito ang iyong puso, ibahagi mo ito sa isang taong nangangailangan ng pag-asa ngayon. Naranasan mo na bang matulungan ng isang estranghero sa oras na pinakakailangan mo? Ikwento mo sa comments. Mag-subscribe para sa mas marami pang kwento na nagpapatunay na ang habag ay nagbabago ng lahat.